Napaka-importante ng pagkakaisa sapagkat lamang ang tanging susi para ang bansa ay umunlad. Kinakailangan lahat po ng leaders ng ating bansa ay magkaisa. Unang-una, yun po ang pagbibigay ng plano at kung paano tutuparin. Lalong-lalo na po yung mga batas na naisagawa na. Lalong-lalo na po yung magaganda na batas na ipasa na. Kailangan magkaisa po, panagutin po natin o panagutan na ito po i-implement natin sang-ayon sa mga layunin at tuntunin na nakalaan dito. Ito lamang po ang paraan sapagkat ang mga batas ay ginawa para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Hindi dapat masayang ang mga ito at ang pagkakaisa ay isang malaking bagay upang ang lahat ng ito ay may sa katuparan at ang tanging layunin ay ang pagunlad ng ating bansa. Kailangan po ay paigtingin po natin ang enforcement po ng mga batas kung paano natin masusugpo ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot sapagkat ito po ay nakakasira hindi lamang po sa kinabukasan ng ating mga anak at mga kabataan. Kung hindi, ito po ay nakakasira ng pamilya at ang pamilya pa naman, ito ang pinakamaliit na unit ng ating lipunan. Kapag ang droga po ay nanatili at yan ay hindi nasawata, malaki po ang disgrasyang aabutin ng ating lipunan. Kaya pagsikapan po natin sa magitan ng mga batas na ginawa para ito'y supilin, para ito'y pigilin at mapanatili po ang tatag at lusog ng ating mga pamilya. Ito po ay para sa isang matatag na republika. Malaki po ang aking magagawa sapagkat ang lahat po ng mga batas na ginawa para po sa transportation, ang una pong nakita kong problema ay ang hindi tamang pagpapatupad o sablay na pagpapatupad. Yun lamang pong pagrerehistro po ng mga halimbawa, yung mga tricycles natin. Napakamahal po ng sinisingil. Samantalang ang insurance po ay makukuha nila sa 100 pesos lang o 80 pesos. Ngunit pagka ito po inirehistro, mga 600 to 700. Pati po yung mga ruta ninyo, mga prangkisa, kailangan pong pusisain lahat sapagkat ang transportation ay pagdaloy po sa pagmobilize po ng ating mga kababayan sa produkto, pangsakayan. Napakalaki po ng role ninyo. Kaya ayusin po natin ang lahat ng batas na may kinalaman sa inyong industriya sapagkat ito'y makabubuti sa ating bansa. Ang maaari po natin gawin dyan ay alisin na po natin ang excise tax sa petrolyo at talagang immediately bababa po ang presyo po ginagamit na fuel o gasolina para sa inyong pangingisda. Kung hindi naman natin magagawa ng lubusan yon, kailangan po mas-subsidize po ang inyong pangingisda. Sa ibang bansa po kasi ganun ang ginagawa eh. Ibigyan pa nga po ng mga libreng mga makina ang inyong mga bangkang pangisda upang sa ganun ay makalayo kayo at marami po ang inyong mahuhuling isda. At kapag marami po ang huli, alam naman po natin na ito ay malaking bagay, dagdag na kita para sa inyo. Pagtutuunan po natin ang pansin ang lahat ng yan sapagkat ang mangingisda po ay napaka-importante ang kanyang role sa ating bansa. Napakalaki po ng ating karagatan, pagyamanin natin at kinakailangan makapag-take advantage po tayo sa inyong mga kasipagan. Hindi naman po paglabag ang paggamit po ng tarpaulin. Katotohanan po niyan, yung mga kababayan natin kapag tapos na po ang eleksyon, sila na po ang kumukuha sa mga tarpaulin na ginamit at ito po ay nagagamit po sa iba't ibang mga produkto. Meron pong nagagawang mga bags at iba't iba pong mga gamit na kanila pong naibebenta at pantulong din na dagdag na kita para sa kanila. Kami po ay hindi gumagamit ng plastic sapagkat alam po natin ang batas na umiiral na ito po ay hindi mabuti sa ating kalikasan, lalo na po yung hindi biodegradable. Kaya mahigpit din po kaming tumututol at sumasang-ayon sa batas na huwag nating gamitin yung mga plastic na ito po ay nakakasira po sa ating kapaligiran. Huwag po kayong mag-alala, tayo po ay palaging sumusunod sa mga batas na umiiral sa ating bansa. Dapat po kasi ay huwag nang payagan ng mga congressmen at mga senador na sila ay pagdaluyan po ng mga proyektong katulad ng kalsada. Kailangan po kasi ang mga proyekto, ang pagpapatupad nito ay national. Ang ibig sabihin po ay merong strategic na role po ang lahat ng gagawing mga infrastruktura na national po yung approach sapagkat kailangan po merong strategic objective ang bawat infrastructure na ating gagawin o itatayo sa ating bansa. Hindi po mabuti yung kanya-kanya, wala pong macro impact sapagkat kanya-kanya ba ibang kalsada hindi naman magkakaugnay, pati po yung mga pinaginagamit ay ginagawa kung minsan po ay hindi naman magkakaugnay. Kailangan po ang national approach sa ating infrastructure sabay-sabay, ang impact po ay buong-buo. Ako si Sara Duterte. Iisa lang ang Rodante Marcoleta sa Senado.
Hindi natitinag, hindi natatakot, at laging nasa panig ng tama. Noong pinupuna at tinatakot ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, siya ang tumindig at dumepensa, hindi alintana ang pambabatikos. Dahil para kay Marcoleta, ang tama ay pinaglalaban kahit mag-isa ka lamang. Marcoleta, may prinsipyo, may integridad, may paninindigan. Kaya ngayong darating na halalan, iboto natin ang number 38 sa balota. Rodante Marcoleta sa Senado. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras.